Uulitin ko lang ko si John Ledes, family dito, ang kumatay kay Ninang at ay, Hindi ko patanggap eh. Hoping pa nga ako na buhay yung anak ko eh. Nakokonsensya na po rin po ako sa sa nangyari at gusto ko rin pong nalulungo po ako sa ginawa ng mag-asawa na yun. Noong January 24, 2026, may nakitang naaagnas na katawan sa isang creek sa Pulilan, Baliwag Bypass Road sa Barangay Dulong, Malabon, Pulilan, Bulacan. Yung katawan na to ay nakabalot sa damit at nakabalot sa garbage bag. Siya ay nakilala na si Miss Diane Marie Molianido. Nakilala siya sa pamamagitan ng kanyang damit at tattoo. Nung inotopsy ang bangkay, nakita nila na namatay siya sa gunshot wound sa ulo. May tama siya ng baril sa kanyang kaliwang bahaging tenga. Si Miss Diane Marie Molinido ay nireport ng kanyang asawa na si Police Senior Master Sergeant John Molinido na nawawala simula pa noong January 19. Ang masakit pa na kwento rito, kasama ni Diane Marie Molinido ang kanyang anak. Pero sa oras na to na nakita yung katawan ni Miss Diane Marie, ay wala silang idea kung nasan ang kanyang anak. Pero ang masaklap na nangyari rito, after 5 days, may nakita naman na katawan ng batang lalaki sa isang calamansi farm sa Barangay Maluid, Victoria, Tarlac. Nakita to ng isang residente na nakabalot din sa plastic tape at garbage bag doon sa madabong bahagi na kalamansian. Yung calamansi farm na yon ay 1 kilometro ang layo niya sa National Highway. Ang bangkay ay nakilala na si John Ismael Molinido. Kinilala siya ng kanyang tatay. Nung inotopsy ang bangkay, napag-alaman nila na ang cause of death ay asphyxia by suffocation. malay ko po yung anak niyo. Base po sa mga huling suot niya, sa gamit niya, sapatos, tapos yung build ng kata. Tapos yung mukha, ma-identify pa mo. Gano'n kasakit pa makita yung anak niyo sa ganun po stand. Hindi ko kaya siyang tingnan ng ganong katagal. Hindi niya deserve yung ganong ginawa sa kanya. Hindi ko naman, hindi ko kayang tingnan. Nakita ko lang isang beses, okay na, na-identify ko na siya. So, maraming pangarap yung batang yun. Maraming pinangako sa akin. Hindi ko patanggap eh. Hoping pa nga ako na buhay yung anak ko eh. Yes po, mga anong oras nyo po nakita or nung... Past 2 o'clock kapon ng hapon. Sige po, pwede mo pa kwento na lang po kapag... Ang nangyari po dyan na may nagkumukuha ng damo ng parepakain sa mga baka o kalabaw. Tapos yung nakakita po, tinawag niya sa akin si Kagawad Balot. Then tinawag sa akin ni Kagawad Balot, nagtawag na rin sila ng pulis po para mag-imbestiga dito. Pulis Victoria po ang nagpunta dito. Ganito yung sa amin, anong sabi nung nakakita, ano raw itsura, tapos... Nung yung nakita daw po niya dyan, pahaba daw na nakabalot ng plastic. So nagduda siya, mukhang tao dahil pahaba eh. Kaya So, nag-report siya. Nag-report siya kagad sa uncle niya nakagawad dito sa barangay namin. Ganito yung yung parang nakakasok masama dito. sa yung sitwasyon. Yung nakakasakop dito po yung si Kagawad Balot. So nireport naman niya kagad sa pulis. Tapos tinawagan na ako. Ganun sir. Oo. Si Miss Diane Marie Gabres Molinido ay 38 years old at isang Police Master Sergeant na naka-assign sa National Capital Region Police Office, Personnel and Records Management Division. Pumasok siya sa serbisyo ng pagkapulis noong July 2009 at ang kanyang anak naman ay si John Ismael Gabres Molinido ay 8 taong gulang sa oras ng pangyayari. Noong January 16, 2026, yung mag-ina, pumunta sila sa Novaliches, Quezon City para makipagkita sa isang car agent tungkol sa pagbenta ng kanilang sasakyan na Toyota Innova. Yung car agent na yon ay inaanak ni Miss Marie Molinido sa kasal. Yung sasakyan nila na pagkasunduan na ibenta sa halagang 450,000 pesos. Yung Philippine National Police, yung PNP, gumawa sila ng Special Investigation Task Group para hawakan ang kaso na to. Yung mga investigador, nakilala nila yung car agent na siya ang huling kasama ng mga biktima bago sila mawala at niregard na sila na person of interest. Nagsagawa sila ng search warrant sa bahay ng car agent sa Novaliches
Nakita nila through luminol test na merong traces ng dugo doon sa CR tsaka sa lababo at drainage at kinolekta nila for DNA testing. Yung sasakyan naman ni Miss Diane Molinido na Toyota Innova, binenta to sa isang buy and sell na car dealer doon sa Baguio City. Tapos may nakita naman na ang mga pulis na abandonadong Toyota Fortuner sa Angeles City, Pampanga. Itong SUV na to ay ginamit para pagsakyan ng mga bangkay nung tinapon yon sa Bulacan at Tarlac. Ang asawa ng biktima na si John Molinido ay tinuring din na person of interest ng kapulisan sa initial na investigation at siya ay nakipag-cooperate para sa investigasyon ng pulis. Sinabi niya na naintindihan niya ang proseso dahil meron silang hindi pagkakaunawaan ng kanyang asawa bago mangyari itong krimen na to. Nung gabi ng January 30, inaresto ng pulis ang 3 suspect sa Quezon City. Ang mga suspect ay kinilalang sila car agent, ang kanyang asawa na isang dismissed na police officer at isang katulong nila na lalaki. Ang mga ito ay si Pia Katrina Chua Panganiban, 29 years old, Christian Suarez Panganiban, 44 years old, at Hill Baldemoro D. Jr., 41 years old. Kasi po, ngayon po ako nagkaroon ng lakas ng loob ba? Dapat hindi sa inyo, sa NBI na ako magsasalita. Mababasa ko po sa inyo na umawin ako sa muna ko. Sasamahan niya ako ngayon kami sa NBI. Ano sasabihin mo? Uulitin ko lang po ha. Si John Ledesma Molinido ang pumatay kay Ninang at nung Hey! Ako magka-video call kami. No, ito po. Andiyan po na ito. Pinamura niya sa akin yung mga call lang para daw wala ka daw ebidensya. Pero before ng transaction, first day nun, okay tawag. Ito po. Puro tawag po. Ito po ba sa inyo po? Lahat po yan, inamin ko yan. 14 plus po. Kuya ko po yan, kung saan ako nagsumbong. Yan po. Eh sabi niya, isusuko na kita sa NBI. Kasi, aamin na ako. Wala akong kasalanan ng asawa ko. Pero ako po ang laki na kasalanan ko dahil nagsinungaling ako sa inyo. Kung makikita niyo po yung reaction niya. Opo, kung makikita niyo po yung reaction niya nang ini-interview siya sa anak niya, sa asawa niya. May konting luha, wala siyang magawa kasi siya mismo ang pumatay. Nagiging honest po ako sa inyo. Paniwala po kayo. I-airing yung mo sa media. Bastos. Pero sabi ka, sa kawin, wala na. Paano mo lang? Wala na. Meron ba kayong conversation ng Nilo? Yung ako, sinasabi ko, pwede na rin pakamit sa English. Pinadilig sa kung anak ko lang niya. Ano saan? Nasaan? Nandun po sa sir. Pinadilig ka po yung wala. Pwede mariretrieve yan. Messenger ba? Messenger? Number. Hindi pa. Kaya. Ngayon ko yun, NTC. Tulungan niyo po. Password ng asawa mo. Hindi ko kayo, sir. Paano niyo pinatay si Ninang? Pinaluot niyo ko si Ninang. Saan? Nagpapakaawa si Ninang sa kanya. Saan si pinatay si Nina? Sangay daw po. Sangay daw. Sinasabi. Pumunta ka, hindi mo alam? Hindi ko alam. Oh. Paano mo alam na pinalod? Pinalagyan po siya. Nagsigit po niya po siya. Ikaw ko din ako magkasinasabi. Pinaluot niya si Ninang. Sabi niya, napakawala mong kwenta. Napakasabi mo sa pera. Nakaka-ari-arihan mo sa akin na mapupunta. Oras na mawala ka. Narihinit na yung bata, nag-iiyak. Sabi mo na ako yung bata mo, ang gagalawin. Alam mo yan. Alam mo yan. Kwento mo yan. Kwento mo yan. Ilan tayo dyan? Wala ba? Meron pa ba? May kasama naman ako eh. Kasama ko natulak ng papa. Dito habang natutulog ko sa ito. Magkakit ko na kasama ko gano'n. Hindi ka naman na Yung voluntary po na sumuko sa kapulisan ko dahil naabog na po yung kalooban ko. Nakukonsensya na rin po ako sa sa nangyari at gusto ko rin pong nalulungo po ako sa ginawa ng mag-asawa na yun. Gusto ko rin talagang
talagang suko yung sarili ko na sila po talaga yung may kagagawan ng lahat. Hirap po kasi sa kalooban ko yung nangyari na yun. Kaya voluntaryo po akong nagbigay ng salaysay. Pawang katotohanan lang po talaga. Sila po talaga ang may gawa ng lahat. Ano po ang nasaksihan? Yung 16 po nung gabi na nangyari po yun. Ako po ay tinawagan na papuntahin doon sa lugar na pinangyarihan. At alas 8 po nung gabi, pumasok po ko sa bahay na yun, sa gate, sa garahe po ko. Nag-standby at tinanong ko po yung asawa ng babae na si Pia Katrina Chua na kung ano yung iuutos sa akin na bibilin sa labas. After po noon, lumabas po yung lalaki na asawa na ni Pia na tinanong po ako na pare, saglit lang dyan ka lang, huwag kang aalis. Sabi niya sa akin gano'n. Tapos, bigla na lang may kumatok sa jeep. Kasama na rin ni Pia. Pagbukas ko ng jeep, kasama ni Pia yung biktima po na sabi ko. Then, nag-lock po. Diniretso po sila dun sa loob ng bahay. Tapos lumabas po yung asawa ng lalaki. Nakibanding po sa akin sa labas. Tinanong, Rick, diyan ka lang, huwag kang maalis. Pag umalis ka, tulungan mo muna ako. Sabi niya sa akin. Hanggang sa lumipas po ang ilang oras. Hanggang sa lumipas po, bigla pong lumakas ang tugtog ng paligid sa speaker po na nanggaling. Then, bigla pong may kakaibang tunog na lumabas sa speaker na iba po ang tunog. Tunog po talaga yung baril. At pagbukas ko po ng pinto, yun po na po nakita na. Yun na nga po, binaril na nga po ng asawa ni Pia at tulong. Hindi po sila ng babae na nasa loob na nakaganon po. After nun, tinanong ko siya ano nangyari. After nun yun, kagulo na sa loob. Sinabihan ako nung asawa na ni Pia Katrina na kung magsasalita o isusunod ko sa akin. Kaya napilitan po hindi na lang talaga tumulong kayo. Napakasakit po. Nakita ko na lang nangyari, binabalot na yung bata. Buhat-buhat na ng kasawa. Nilagay dun sa bodega. Wala nang buhay. Sabi ko, mahirap na ginawa ninyo. Mahanap din ako. Nandito po ako para konsensya ko. Lusutang po ako. May anak rin po ako eh. At dito tayo sa kasalanan ginawa. May ano ko sa sarili ko, malinis ang konsensya. Sila po talaga. Wala na po. Yes po. Balik ay pasok niyo po ng bahay, patay na po yung babae. Opo. At sabi po yung babae nakikita na po yung suman. Ay, takas na? Huwag kang marang. Sir, ano po kayo ginagawa? Nakulo na kayo. Oo, ano na kayo niyo? Ayun po na. Chief, kuhanan lang. Ma'am, pagturo lang. Magturo natin ma'am. Dito siya makatayo. Tapos ka dyan kayo ma'am. Sige, para pagturo lang ma'am. Pinatay si Diane Marie Molinido sa pamamagitan ng gunshot wound na pumasok dito sa ulo at lumabas habang siya nakaupo at lumabas po sa kanyang pigi. Sila eh. Parang, oo, yung mag-asawa rin eh. Binalot nila ng plastic sa ulo yung bata eh. Nang buhay pa. Plano nila, alika, bakasyon muna tayo sa Baguio. Kaya na sinabi sa mga bata, anong klaseng utak ka na meron? Anong klaseng puso ka na meron? Na pati anak mo, sasama mo sa disposal. It turned out, non-existent po pala yung Montero. So, pwede nating isipin na siguro
nagalit siguro. So, yun ang tinitignan natin na isa sa mga dahilan siguro bakit binarel siya. And we have to understand also na itong mag-asawa, they have string of cases, staffa cases. 15 pa lang, parang meron ng mga biniling mga garbage bag at kinobera na yung supa. Ibig sabihin, parang nagpaplano na sila. We are sure that this case will have a certainty of conviction. Ayon sa aming investigasyon, considered case closed na to at charges will be filed.